What's up mga idol? May gusto lang pala akong i-share na bagong module na paniguradong magagamit natin sa ating mga DIY project. Ito nga pala yung ATS or Automatic Transfer Switch. Ang ginagawa nga pala nito, once na mag-brown out or mawala yung main power supply, ay automatic niya ita-transfer sa power backup which is yung battery para siya yung maging power source. At once na bumalik yung kuryente, ay automatic niya ulit ita-transfer sa main supply para siya ulit yung maging power source. At proceed naman tayo sa mga terminal. Dito nga pala ilalagay yung battery at dito sa kabila yung mismong main supply. At sa kabilang side naman ay ang terminal ng output or ng loads. At note nga lang pala, hindi nag-charge yung battery once na yung main supply ang gumagana. So ngayon, testing na natin. Ito nga pala yung mga gagamitin ko. Una na nga dyan itong 12V DC LED light. Ito nga pala yung magiging load. Para sa main supply, itong adjustable power supply ang gagamitin ko. At syempre, 12V battery para sa backup supply. Para nga pala sa gusto ring gumawa ng ganitong adjustable power supply at ganitong 12V battery, ilalagay ko na lang sa description yung link. 5V sa 48V nga pala yung pwede nyong gamiting input voltage sa ATS module na to. At syempre, kung ano yung nilagay nyong input voltage ay yun din yung magiging output voltage. At sa video natin ngayon ay 12V yung gagamitin ko. At dito ay sinimulan ko nang i-connect ang 12V DC light sa load terminal. Lagi nyo nga palang i-check yung polarity kung tama. Hindi na rin naman kayo mali dito kasi nakasulat na din sa board kung alin yung negative at kung alin yung positive. At after ko nga ilagay ang DC light ay sinunod ko naman ditong i-connect ang adjustable power supply na siya magiging main supply nitong ating module. At siya rin yung priority na gumagana kapag mayroong kuryente. At dahil nga 12V yung output natin, sinet ko lang pala ito sa tamang voltahe na 12.2V. At after ko nga maset ay tinry kong i-on yung switch para ma-check ko na rin kung gumagana nga ba talaga. At kung makikita nyo, gumagana naman siya. Kaya off ko lang muna ulit para makapag-proceed sa next step. At ang next step nga, ilalagay ko naman ang battery dun sa terminal na may nakasulat na bat negative at bat positive. Ito naman yung magiging backup supply once na magkaroon ng power interruption or masira yung main supply natin. At uulitin ko, 12V battery yung ginamit ko dito. Habang kinoconnect ko pa lang dito yung wire ng battery, mapapansin nyo na umilaw na agad yung bumbilya. Indikasyon lang yan na gumagana ng maayos yung module na ginamit ko. After ko nga mai-connect yung battery, steady na yung ilaw niya. At sa part nga na to ay battery ang nagpapagana sa ating LED light. Dahil kung mapapansin nyo ay naka-turn off pa yung ating main power supply. Sa ngayon nga ay try nating i-on para ma-check kung magkakaroon ng power switching. At yun na nga, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng red light indicator yung ating ATS module. At dun sa volt ammeter ay meron na siyang 1.4 amp na kinukonsumo. Ibig sabihin lang niyan yung main power supply ang nagpapagana sa LED light at naka-standby lang yung ating battery. Kung mapapansin nyo rin, hindi kumurap yung bumbilya na nag-switch ng power from battery papuntang main power supply. Ibig sabihin lang nun, walang interruption na nangyari. Ngayon naman ay try nating i-off yung main power supply para ma-check yung power switching papuntang battery. At yun na nga, kitang-kita naman natin na kumurap yung bumbilya na nagkaroon ng power switching papuntang battery. Ibig sabihin, may konting interruption lang din talaga siya. Pero di na rin masama kasi successful niya namang nailipat yung power papuntang battery. Dahil sa part nga na yan ay yung battery na nagpapagana sa ating bumbilya. Makikita nyo rin na battery na yung nagpapagana kasi wala ng red light indicator dun sa ating ATS module. At wala na rin amperahe dun sa volt ammeter. Kaya para sa akin, goods na goods tong module na to. I think pwede siyang gamitin sa mga wifi modem natin. Yung tipong kahit magkaroon ng power interruption sa lugar nyo ay buhay pa rin yung modem nyo at may wifi pa rin kayo. Kaya sana ay abangan nyo yung project natin about yan. Kaya kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, click mo na ang subscribe button. Hit mo na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Palike and share na rin para makatulong ka na mapanood ng iba. So paano? Hanggang dito na lang. Salamat!